Clippers, nakakagulat. Ivica Zubac tinrade na. Los Angeles Lakers, gumalaw na din. Sino kaya ang nakuha nila? Sharpshooter ito mga idolo. At Ja Morant, binarat ng mga NBA teams. Tama lang ba ang ginawa sa kanya mga idolo? What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ito na mga idolo, matapos ang rumors kay Giannis Antetokounmpo at napagdesisyon na ng Bucks na di mo na nila ititrade ang kanilang superstar. At para sa akin mga idolo, may mga senyales na di na siya talaga matitrade. Nasa game siya ng Bucks kagabi alongside sa kapatid niya si Thanasis Antetokounmpo. Pero matalino ang Bucks mga idolo. Mukhang isa-shutdown na siya ng Bucks this whole season para healthy siya next season. Para doon nila ititrade si Giannis at mas makapili ng mas magandang offer para dito. Kaya Dub Nation, wag na mag-expect na makakuha pa ng Warriors si Giannis Antetokounmpo. At mga idolo, ito ang isa sa malaking trade bago matapos ang trade deadline. Ivica Zubac, tinrade na ng Clippers sa Indiana Pacers. At matalino ang team consultant ng Clippers ngayon dahil tinrade nila ang dalawang key piece player nila, si Ivica Zubac at James Harden. At mga idolo, si James Harden ang nakapalit ay si Darius Garland. At ang naging kapalit naman ni Ivica Zubac mga idolo ay dalawang first round pick. Kasama dyan si Benedict Mathurin at Isaiah Jackson. At talagang rebuilding sila until next season. Ito pa mga idolo, Jose Alvarado na trade na din sa Big Apple. Kapalit ni Dalen Terry at dalawang second round picks. At nakuha naman ng Chicago Bulls si Gershon Yabusele. At ating kababayan Jordan Clarkson, di nagalaw sa trade. Kaya mananatili pa din siya sa Big Apple at uupo sa bench, alam naman natin yan mga idolo. At ang 37 years old veteran guard na si Eric Gordon, tinrade na rin ng 76ers papunta sa Memphis Grizzlies para sa 2032 second round pick swap. At dahil dyan mga idolo, pwede na makonvert ng Sixers si Dominic Barlow into a standard NBA contract mga idolo. At mga idolo, inaabangan ng lahat ang huling mangyayari sa trade deadline. Nadismaya ang prangkisa ng Memphis sa mga offer ng may gusto kay Ja Morant dahil binabarat sila ng mga teams na interesado kay Morant. Pero ang gusto ng Memphis ay first round picks ang makakapalit at walang gustong teams ang magbigay nun. At dahil dyan mga idolo, maluwag na makakahinga si Ja Morant dahil di na siya matitrade for now at gagamitin na lang siya ng Memphis until matapos ang season. Pero syempre, di na mag-all out yan dahil alam naman niya na ititrade din siya. Pero pag ginawa niya yon, lalo siyang disiseryosoy ng mga NBA team. Panghuli sa ating balita mga idolo, ang naging galaw ng Lakers. Nakuha nila ang lefty sharpshooter ng Atlanta Hawks na si Luke Kennard. Napakagaling ng kamay nito mga idolo at may average na 49.7% from deep 3 at may average na 3-point attempts per game. At mga idolo, siya ang nangunguna sa 3-point percentage at pinangahawakan ng 2 of the highest 3-point percentage season in NBA history. At ang naging kapalitan nito, si Gabe Vincent at ang 2032 second round picks. Pero mga idolo, panalo pa din ang Lakers at Hawks dito. At Rob Pelinka, walang ginawa para sa Lakers para makakuha man lang ng mga defensive players. At mga idolo, alam naman natin na yan ang kahinaan ngayon ng Lakers. Kaya need nilang maghintay para matapos ang season para makagawa ng moves ang Lakers. At malay natin mga idolo, may balak din si Rob Pelinka na makuha si Giannis Antetokounmpo. Kaya di siya gumawa ng kahit anumang moves ngayong trade deadline. At Giannis Antetokounmpo, parang nangaasar pa, nag-post sa Twitter at ito ang kanyang naging post. You know, Kayo mga idolo, maganda ba ang mga naging trades ngayon trade deadline? I-comment down below at ating babasahin. At baka makalambing na rin sa inyo ng like, share at subscribe. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.